Pahina 46 mga demonyo. Natigilan ang mukha ni Dan noong una, at pagkatapos ay napagtanto niyang nagtatanong si Nico tungkol sa grupo ni Sam na nagdudulot ng kaguluhan sa harap ng Oxfire University. Sa oras na ito masasabing naging puso at lakas ng loob si Dan, ang buong tao ay nasa isang uri ng gulat at pagkabalisa, napagtanto niya mula kay Nico na ang cold-blooded at walang awa na paraan, ang gayong tao ay tiyak na hindi isang security guard, ngunit isang ang tunay na walang awa na tao, para lang pumatay ng tao ay hindi kukurap. Kaya hinarap niya si Nico, ito ay isang tunay na takot, isang uri ng takot mula sa mga buto, kahit na ang takot at takot na ito kaysa sa pagharap niya sa amo ng Nine Dragons, si Mr. Wetmore. Kuya, Sam Rockwell ang pangalan ng lalaki, at siya ang namumuno sa ilan sa mga di makajos na bagay na nagdudulot ng kaguluhan. Wala siya ngayon, medyo nasugatan siya kaya hindi siya lumapit. Kuya, you spare me this time? I promise you, babalik ako para linisin sila ni Sam, kailangan kong baliin ang mga paa nila. Nagmamadaling sabi ni Dan. Umiling si Nico at sinabing, hindi, mas mabuti na ako mismo ang gumawa ng bagay na ito. Bibigyan kita ng 5 minuto para tawagan kaagad ang taong ito at ang iba pang mga tao sa lahat. Tandaan, 5 minuto lang, kung higit sa 5 minuto, hindi sila dumarating, pagkatapos bawat minuto, babaliin ko ang isang buto sa iyong katawan. Narinig ni Dan, ang buong mukha ay muling nagbago ng kulay, siya ay medyo nanginginig, hindi maiwasang sabihin, Kuya, tingnan mo ako, ang aking mga kamay ay hindi makagalaw, ako, paano ko siya makontak? Tumayo si Nico at binuhat ang isang lalaki na may matipunong mga braso at binti, tanging bibig at ilong lamang ang dumudugo, mula sa mga itim na lalaking nakahandusay sa buong lugar hanggang kay Dan at sinabing, maaari kanyang tulungang makipag-ugnayan, at mayroon ka lang 5 minuto. Sige, bilasan mo, sisimulan ko na ang orasan. Napalitan ng gulat ang mukha ni Dan at sinigawan niya ang lalaking nakaitim, cellphone ko, dalhin mo dito, kontaken mo agad si Sam, dali. Agad na kinuha ng lalaking nakaitim ang telepono ni Dan na nahulog sa lupa, kinuha ang telepono ni Sam at dinial ito. Ilagay mo sa speakerphone, kakausapin ko mismo si Sam. Sabi ni Dan. Dumating ang tawag, at pagkatapos ng ilang ring, sinagot ng kabilang partido ang telepono. Hello, Mr. Taylor. Iniisip ko kung ano ang maaari kong gawin para sa iyo. Hindi lang ikaw, kundi pati na rin ang mga taong nasa ilalim mo, pumunta ka rito ng mabilis hanggat maaari, at siguraduhing makarating ka rito sa loob ng 5 minuto, kung hindi, papatayin ko ang buong pamilya mo. Naghisteryosong sigaw ni Dan sa kanyang telepono. Pagkatapos sumigaw, sinabihan niya ang lalaking nakaitim na ibinaba agad ang kanyang telepono. Hindi sila pinansin ni Nico, bumunot siya ng sigarilyo, huminga ng malalim, umakyat ang mga kulot ng usok, ang masangsang na lasa ng dugo sa bukid na may halong alkaitra ng sigarilyo na nalalanghap kasama ng mga baga, iyon ay isang kakaiba at exciting ang pakiramdam. Pagkatapos ng ilang puffs, sumulyap si Nico sa kanyang phone habang nagkalkula ng oras. Si Dan na nakahiga sa lupa ay parang mga taon, bawat segundong lumilipes ay parang isang mahabang taglamig para sa kanya, labis na pahirap. Sa oras na ito, hindi niya kailanman inaasahan na ang oras ay maaaring bumagal ng kaunti, umaasa na ang paglipas ng oras ay maaaring maayos dito ng mas mahusay. Alam niyang nakatira ang grupo ni Sam sa hindi kalayuan sa celebrity entertainment, na convenient din para kay Sam at ng kanyang grupo na dumating sa tamang oras pagkatapos ng isang sitwasyong mangyari dito. Ngunit kahit na hindi ka nakatira sa malayo, aabutin ka ng halos 10 minuto upang makarating dito, upang sabihin ang hindi bababasa. Sa halip, sabi ni Nico, 5 minuto lang ang oras, isang beses na lampas sa bawat minuto, hindi pa sila dumarating ni Sam, pagkatapos ay kailangang mabali ni Nico ang isang buto sa kanyang katawan. Nanginginig at nanginginig ang anit niya kapag iniisip iyon. Paano kung, Sam, matraffic sila sa pagpunta dito? Paano kung makatagpo sila ng ilang uri ng pagkaantala? Kung aabutin ng kalahating oras bago makarating dito, ilang buto ang dapat mabali sa kanyang katawan? Natatakot ako na sa oras na iyon ay matamba ang buo nilang buto ng katawan, di ba? Habang nag-iisip si Dan, lalong natakot at nababahala sa kanyang puso, at kahit siya ay naisip na mas mabuting masagasaan at mamatay. Ngunit sa pag-iisip ng kamatayan, wala siyang kahit katiting na lakas ng loob na gawin iyon. Takot siya sa kamatayan, sakam sa buhay at kamatayan, kung hindi ay hindi siya mabilis na bumagsak sa harap ni Nico.
Sulok ng bar, sa likod ng mga kurtina. Nasaksihan na ni Taylor ang lahat ng ito, at baka sa mukha niya ang gulat na nakasulat sa kabuuan nito. Hindi niya talaga akalain na ang lalaking ito na nakasuot ng uniforme ng seguridad ay isang nakakatakot na ugali. Dan kamay sa ilalim ng 40 o 50 tao, talagang sa pamamagitan ng kanya ang lahat ng pinalo down. Anong klaseng tao ito? Mula sa pag-uusap ng kabilang partido at ni Dan, nagsimula ang sigalot na ito dahil 2 security guard sa Oxford University ang binugbog. Ganun lang ba talaga kadali ang mga bagay? Hindi alam ni Taylor, at hindi agad siya nakagawa ng conclusion, nakipag-ugnayan na siya sa Departamento ng Pulisya sa pamamagitan ng mensahe, sa lalong madaling panahon, darating ang mga pulis. Pagkatapos ng lahat, sa ngayon ang sitwasyon ay karaniwang isang malaking bagay, at ang pulisya ay dapat na walang puwersa. Nakakalungkot, 5 minuto na ang lumipas. Ang kailangan mo lang gawin ay ipagdasal na ang mga taong iyon ay magpakita sa susunod na minuto. Sa puntong ito, biglang nagsalita si Nico. Parang death sentence ang mga sinabi ni Nico kaya naman maputi at nanginginig ang mukha ni Dan, na para bang ang takot sa gulat ay napalitan ng hindi mabilang na malamig na espada na sumalakay sa kanyang katawan, kaya nanlamig siya. Ang susunod na minutong ito ay masasabing pinakamahirap at nakakatakot na minuto sa buhay ni Dan. Sa kasamaang palad, hindi nangyari ang himala. Mabilis na lumipas ang 1 minuto. 1 minuto na ang lumipas, at oras na para tuparin ko ang pangako ko. Ako ay isang taong may integridad at hindi nagsinungaling sa iyo, ito ay talagang 1 minuto ang nakalipas. Ibinuka ni Nico ang kanyang bibig at ibinigay kay Dan ang stopwatch calculator sa kanyang telepono upang tingnan. Napahigpit tuloy ang hawak ni Nico sa bakal na hawak niya. No, 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 please, please, bigyan mo ako ng pagkakataon, please. Si Dan ay ganap na nasaran ng loob, na may humihikbi na tono sa kanyang boses, at umiiyak at nagsusumamo. Hindi pinansin si Nico, may hawak na isang bilog na bakal na bare sa kanyang mga kamay, pagkatapos ay binasag pababa, tiyak sa nikap ng kanang binti ni Dan. Kachaw! Sa ilalim ng malakas na puwersa na ibinuhos ni Nico sa ugoy, isang nakakatalim na tunog ng bali ang dumating, na tumusok sa eardrum ng lahat at nagpang-inag sa takot. Nag-iba ang kulay ng tingin nilang lahat kay Nico. Sa kanilang opinyon, hindi na ito isang tao, napakalamig ng dugo, napakalakas, napakadama na, ngunit napakalupit, ganap na isang buhay na demonyo. Paano nakuha ng Oxfire ang gayong demonyo? At ang makipaggulo sa gayong demonyo ay ganap na nakakasira sa sarili. Nanginginig ang katawan ni Dan, napamanhid pa siya sa sobrang sakit, hindi na siya makasigaw, ang sakit sa puso ay hindi maipahayag sa salita. I'm sorry, 1 pang minuto ang lumipas. Muling umalangaw-ngaw ang malamig at impersonal na boses ni Nico, at ayon dito ay itinaas niyang muli ang bakal sa kanyang kamay. Phew! Isang sweeping stick ang tumama kay Dan sa nikap ng kanyang kaliwang binti. 1 pang minuto ang lumipas. Hoy! Ang mga taong nasa ilalim ng iyong kamay ay hindi epektibo, hindi, 1 minuto ang lumipas. Malapit na ang 1 minuto, okay lang, kaya ko naman maghintay, marami ka pa ring buto sa katawan mo, take our time, walang pagmamadali. Ang boses ni Nico ay dumarating sa bawat 1 pang minuto. Ngunit para kay Dan, para itong itinapon sa 18 antas ng impyerno at pagdurusa. Sa wakas, sa 11 minuto, isang mabilis na yabag ang tumunog sa labas ng bar, at may nagmamadaling pumasok, sa pag-aakalang si Sam iyon at ang kanyang grupo. Pahina 47 walang maliligtas kahit isa. Ang tunog ng mga yabag na papalapit sa labas ng pinto ng bar ay tila nagmamadali, na nagpapakita na ang kabilang partido ay nagmamadaling makarating dito. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto ng bar. Lumitaw ang 8 lalaki, ang nasa ulo ay puno ng laman, at sa isang sulyap, ito ay si Sam. Pagpasok pa lang ni Sam ay sinalubong siya ng mayaman at walang kapantay na amoy ng dugo, at sa kanya nakita ang eksena sa harapan niya, isang nakakakilabot na eksena na hinding-hindi niya malilimutan. Sa lupa, hindi mabilang na mga lalaking nakaitim ang nakahiga na para bang mga patay na aso, patuloy ang pag-ungol at pag-iyak, damaloy ang dugo sa buong lupa, marami sa kanila ang nabalian ng mga braso at binti, sa panlabas na nakikita ang mga puting buto. Ito ay malinaw na isang madugong impyerno. Anong nangyayari dito? Natigilan si Sam, ang buong tao ay natakot sa mukha na puti at pataas, isang malamig na hangin mula sa ibaba ng mga paa ay kumalat sa ulo, isang hindi maipaliwanag na takot din ang kanyang buong pagkatao sa sobra.
Whoosh! Bago mag-react ang grupo ni Sam, isang figurang parang ligaw na dragon ang lumabas sa langit, at agad na tumama, na may malakas at walang kapantay na paraan para patayin si Sam at ang iba pa. Ito ay walang iba kundi si Nico. Nang makatunog ang mga yabag sa labas ng pinto ay tumabi na siya at hinintay na pumasok si Sam at ang iba pa at nakumpirma niyang ito nga ang grupong nagkagulo sa gate ng school, at saka lang siya agad na hamampas. Sa husay ni Nico, walang paraan si Sam at ang iba pa na makalaban, lalo pa sa biglaang pag-atake. Bang! 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 Umalingaw-ngaw at nagpatuloy ang sunod-sunod na pagsabog, ang mapurol na tunog ng kamao o paa na tumatama sa katawan ng tao. Sa isang kisap mata, si Sam at ang kanyang grupo ay natambo lahat ay lumipad palabas, sunod-sunod, sa lupa. Pagkatapos ay sinara ni Nico ang pinto ng bar at malamig na naglakad patungo kay Sam at sa iba pa. Bumagsak si Sam sa lupa at pilit na bumangon, ngunit sa sandaling iangat niya ang kanyang mga mata, nakita niya si Dan sa kanyang harapan. Sa isang tingin, bumuka ang bibig ni Sam na sapat na upang ipasok ang 10 o 8 itlog, nakita niya talaga ang mukha ni Dan na puno ng dugo, mga kamay at mga binti na nakatiklop sa isang abnormal na anggulo, isang tingin na alam ay sira. Sa impresyon ni Sam, makapangyarihan si Dan at laging mukhang mataas at makapangyarihan, ngunit ano ang nakita niya ngayon? Bumagsak si Dan sa lupa, hinihingal na ang buong tao, parang kalahati ng buhay niya ang nawala. Nataranta ang buong ulo ni Sam, sa lugar na ito ng teritoryo, masasabing one thing or another si Dan, ano nga ba ang taong bumugbog sa kanya ng ganito? Di nagtagal, nalaman ni Sam ang katotohanan. Nakita niya si Nico na naglalakad, at nang makita niya si Nico, nanlamig ang mga pupils sa kanyang mga mata at hindi niya naiwasang sabihin, ikaw ba? Ngumiti ng matamlay si Nico at sinabing, oo, ako ito, nagulat. Sa araw, nanggugulo ka sa harap ng school, at sabi ko kapag binugbog kita, huwag kang sumipot at manggulo pa. Gayunpaman, nagtatanim ka ng sama ng loob at gustong maghayganti sa akin. Kung gusto mo talagang gumanti sa akin, ayos lang, pero itong si Mr. Taylor mo ay nagpadala ng isang tao para saktan ang 2 security guard na hindi niya kamag-anak. Wala akong choice kundi magbayad ng dugo. Agad na malamig ang mga kamay at paa ni Sam, isang puso ang lumubog sa ilalim ng dagat. Hindi niya akalain na ang hindi mahahalatang security guard na ito ay napakabangis at matigas anupat mag-isa niyang pinatay si Dan sa kanyang teritoryo at ibinagsak siya sa lupa kasama ang kanyang mga tauhan. Ito ay isang tunay na walang awa na tao, isang tunay na nakakatakot na figure. At ang kanyang sarili, ngunit sa kamatayan upang pukawin siya, sa puso na ikinalulungkot, ay hindi maaaring maghintay na sumigaw sa sakit. Speaking of which, ikaw ang trigger ng buong bagay. Kaya, hindi ba kita basta-basta ililibre? Pinaikit ni Nico ang kanyang mga mata, na may bahagyang lamig na lumalabas sa kanyang mga mata. Hindi, huwag. Sumigaw si Sam sa walang pidyaw na takot. Nabingi si Nico dito habang kumukuha siya ng bakal at sinimula ng isang malakas na sweep. Hindi siya nagpakita ng awa at ginawa ang kanyang makakaya upang ipakita ang kanyang kamay na bakal. Sa katunayan, kapwa para kay Sam at Dan ang ilan sa kanila, walang awa, ang pag-iwan sa kanila ng buhay ng isang aso ay ang pinakamalaking regalo. Kung hindi sa lungsod, ang ilan sa mga legal na paghihigpit, na kung sa ibang mga lugar, ang mga taong ito Nico ay matagal ng direkta wiped out. Imagine, Sam at iba pa kahit tuition fee ng mga mag-aaral ay maaaring walang kahihiyang hindi makatao sa pangingikil, maaari mong isipin na ang grupong ito ay lihim na hindi rin alam kung gaano kalaki ang pinsala sa Diyos, ang walang pusong mga bagay. Patuloy na umaalingaw-ngaw at tumataas ang kahabag-habag na alulong ni Sam at ng iba pang mga tao, tulad ng pagpatay sa mga baboy na parang isang malupit at masungit, upang ang mga tao ay makinig sa buhok at buto. Sa bandang huli, nang tumahimik na ang lahat, nakita na lamang si Sam at ang ibang tao ay naging parang patay na aso, bali ang mga braso at binti, ang katawan ay dami ring belang tadyang, hindi man sila mamatay, ang kagalingan ay laging nakaupo. Sa isang wheelchair, ganap na nabawasan sa invalid. Noon, sanay kang mangbuli, wala kang ginawang masama, at hindi mo alam kung gaano karaming kasalanan ang nagawa mo, pero walang nagpaparusa sa iyo. Hindi mo dapat, ngunit ikaw ay may problema sa akin, kaya tayo ay gumawa ng isang beses na pagtutuos para sa mga kasalanan na iyong ginawa. Nagsalita si Nico. Sa ngayon, ang usapin ay karaniwang nalutas na, ngunit lahat ng mga nasasangkot, lahat ay hindi binitawan ni Nico. Tapos na ito at oras na para umalis siya.
Bago umalis, sinadya o hindi sinasadya ni Nico ang tingin sa gilid ng kanyang mga mata sa sulok ng bar, ngunit hindi na siya nagsalita pa, lumayo, at naglakad palabas. Pero papunta pa lang sa entrance ng bar, biglang tumunog ang mesensi ng yabag, hindi pa dumarating ang mga tao, pero may stern na aura na darating. Kaagad pagkatapos, ang pinto ng bar ay itinulak at isang malakas na tunog ang umalangaw-ngaw. Tumahimik ang lahat at itaas ang iyong mga kamay, pulis. Kaagad pagkatapos, mahigit 20 punong pulis ang sumugod. Ang pinuno ng pangkat ay isang matibay na lalaki na humigit kumulang 30 taong gulang, isang pambansang mukha na nagpapakita ng kamahalan, mga mata na parang kutsilyo, napakalubha, sumugod na parang handa siyang gumawa ng isang malaking laban, ngunit pagkatapos makita ang sitwasyon sa field, hindi niya maiwasang mag-freeze. Sa pagtingin sa paligid, ang buong 12 ng mga figure katawan twitching mukha pangit matinding sakit ay nahulog sa lupa, at paminsan-minsan ay may isang tunog ng sakit at alulong ng paghihirap lumipas at dumating. Isang matinding amoy ng dugo ang namumuo sa hangin, ang mga braso at binti at paa ng ilang tao ay nabali lahat, at hindi kakaunti sa kanila. Para itong katayan. Si Matt Ryan ay isang veteranong tiktik, ngunit ang eksenang ito sa kanyang harapan ay hindi pa rin maiwasang makalanghap ng malamig na hangin. Kasabay nito, nabulag si Matt. Anong nangyayari dito? Bakit iba ito sa impormasyong natanggap mo? Isang silid ng mga tao ang lahat sa ibaba, pinangunahan nila ang koponan na dumating nang hindi man lang ginagamit ang lugar. Natigilan din talaga si Matt, ang kanyang pares ng matalim na parang kutsilyo ay tumitig sa paligid, sa wakas ay nakakita ng isang tao na nakatayo sa malaking eksena. Naka-security uniform ang lalaking ito, hindi kaya security officer siya dito. Hindi na masyadong inisip ni Matt, lahat ng tao sa kwartong ito ay nakababa, at siguro naman ay isang security guard ang lalaking ito at hindi naabutan sa bangayan, kaya nakatayo pa rin siya. Ang tanong, nasaan ang pumatay? Nasaan ang mamamatay tao na nagpabagsak sa lahat ng tao sa silid na ito? Pahina 48 sexy na pulis. Isa. Hindi inaasahan ni Matt, sa anumang kaso, pagkatapos niyang akayin ang mga tao na dumating, ang magiging sitwasyon sa kamay. Mahigit 50 tao lang ang bumagsak sa lupa, putol ang mga kamay at paa, umaagos ang dugo, ang ingay ng panaghoy, naisip niyang makalikha ng ganoong eksena ng sigalot, ang ibang grupo ng manpower kahit 100 tao. Sa madaling salita, ngayong gabi sa venue ng bar na ito ay may 2 grupo ng mga tao sa isang labanan, ngunit sa kasamaang palad siya ay sumugod upang makita lamang ang nahulog na partido, ang kabilang grupo ng mga kamay ay nawawala. Damn! Huli na ng isang hakbang at talagang hinayaan ang isa pang grupo na makatakas. Galit na nagmura si Matt, lumapit siya at nakita niyang gising pa ang isang lalaking nakaitim, kaya hinawakan niya ang lalaking ito na nakaitim at tinanong, anong klaseng tao ang kinakalaban mo sa isang labanan? Ano ang kapangyarihan ng kabilang grupo? Sino ang pinuno? Sabihin mo sa akin ang totoo. Gayunpaman, hindi na hinintay ni Matt na magsalita ang lalaking nakaitim, ngunit isang boses ang narinig niya. Itong kapatid na pulis, nandito ka ba para hanapin ang pumatay? Tapos ako naman. Kung gusto mo akong ibalik sa istasyon ng pulisya para sa interogasyon, pagkatapos ay ilagay ang mga posas. Mahigpit ang pagtutol, maluwag ang pag-amin. Naiintindihan ko pa rin ang prinsipyong ito, at nangangako akong makikipagtulungan sa inyong mga kasamang pulis sa pag-iimbestiga sa bagay na ito. Nilinggan ni Matt ang kanyang ulo upang makitang lumapit ang security guard na nakataas ang kanyang puwet, at inilahad ang kanyang mga kamay, na mukhang handa siyang pinususan at kunin sa murang paraan. Nainis agad si Matt, ngayon ay wala siya sa mood para magbiro, sabi niya sa malamig na boses, you honestly stand still. Sinasabi mo pa rin na mamamatay tao ka. Mayroon pa ring mga tao sa mundo na hindi nagmamadaling umalis sa eksena pagkatapos ng pinsala, at kapag nakita nilang dumating ang mga pulis, aktibong inamin nila na sila ang mamamatay tao. Sa tingin mo ba nakasabit ang ulo ko sa pinto? Tsaka 12 ng tao dito, akala mo Diyos ka, isang tao sa kwartong ito lahat binugbog. Pero nasaksihan mo rin ba ang buong pangyayari? Magandang ideya na ibalik ito bilang personal na saksi. Natigilan ang mukha ni Nico, may kung anong udyok na tumawa, napag-alaman niyang napaka-interesante din ng interrogator sa kanyang harapan, seryoso niyang sinabi, ang pulis, ako talaga ang mamamatay tao. Ang pinakamalaking problema sa akin ay ang aking katapatan, hindi ako nagsisinungaling sa iyo. Matt is simply intolerable, he said, parang natulala itong lalaki sa eksenang nasa harap niya, mga problema sa utak.
Tom, itabi mo siya, bumalik ka sa hospital psychiatric department para tingnan kung na-stimulate ang utak o kung ano ang nangyari. Si Matt ay nakikibahagi sa industriya ng kriminal na pulisya sa loob ng maraming taon, talagang nakakita siya ng maraming masasamang kriminal, ngunit nakakita rin ng mga militante at matapang na walang awa ng mga tao, ngunit upang sabihin na ang isang tao ay higit sa 50 armado ng mga sandata ng pagpatay sa silid na ito upang patumbahin ang kamay, hindi talaga siya naniniwala. Tsaka naka-security uniform si Nico at parang security guard. Paano sa mundo ay magiging napakahusay ng isang security guard? Sa sobrang galing, bakit kailangan mong pumunta at magtrabaho bilang security guard? Comprehensive this to judge, Matt think Nico is not nonsense. The mess up that is witness the firefight incident under the stunned brain confusion. Hindi na pinansin ni Matt si Nico, binaling niya ang mga mata sa mga kamay na humawak sa lalaking nakaitim, ngunit napansin niya na ang mukha ng lalaking nakaitim ay talagang isang malaking pagbabago, naging puno ng pagkabalisa, takot at panginginig, ang ekspresyon ay buhay. Parang nakakita ng multo, may isang uri ng hindi masabi na panginginig ng takot. Nanlamig ang mukha ni Matt, at napansin niyang hindi siya nakikita ng lalaking nakaitim na ganoon ang reaksyon ng mukha, ang nakakatakot na tingin ng lalaking nakaitim ay tumitig sa posisyon sa tabi niya at nakamasid. Sinundan ni Matt ng tingin ang lalaking nakaitim, ay upang makita ang gilid ni Nico. Takot ba itong lalaking ito sa security guard na ito? Ang pag-iisip na ito ay agad na pumasok sa ulo ni Matt, at dahil sa pagbabantay ng kriminal na pulis, agad niyang napagtanto ang isang problema, maaaring ang security guard talaga ang gumawa ng lahat ng ito sa pinangyarihan. Paano ito posible? Tumingin si Matt sa malaking lalaking nakaitim at pagkatapos ay kay Nico, ang kanyang makapal at maitim na kilay ay sumimangot at sinabing, paano ito posible? Nasaan si Detective Kane? Paanong walang nakikitang tao? Matt, nandito ako. Matt salita ay may lamang bumagsak, fiercely narinig ang isang malamig ngunit lubhang kaaya-aya boses ay dumating, ay upang makita ang kanang sulok sa kortina ay itinaas, isang matangkad, maganda at lubhang sexy mainit na figure ay lumabas. Nakasuot siya ng masikip na itim na damit, binabalangkas ang curve na sobrang init at sexy, na nagpapakita ng labis na pinalaking S-curve. Ang hubad na balat ay nagpakita ng sexy na kulay ng trigo, na may mixing buhok, lumalabas na tuyo, mataas na ilong sa ilalim ng sexing pulang labi. Hindi makakatulong kundi manganak ng halik ng simbuyo. Ibinaling din ni Nico ang mga mata para tingnan ang babaeng naglalabas ng mainit at ligaw na aura sa bawat pulgada ng katawan nito, isang babaeng matagal na niyang napansin. Gayunpaman, nang makita siyang lumabas, ang mukha ni Nico ay hindi nagulat. Sa katunayan, alam na ni Nico na may nagtatago sa sulok na iyon. Sa pananaw ni Nico bilang isang awakened one, paanong hindi niya maramdaman ang pagkakaroon ng hininga sa sulok? Hinusgahan ni Nico mula sa bango na isa itong babaeng nagtatago sa lilam, at ang unang pumasok sa isip niya ay ang babaeng kanina pa niya napansing kakaiba sa bar. Ngayon ay sa wakas ay isang malinaw na pagtingin sa tunay na mukha ng babae, ay talagang isang sexy na kagandahan na mainit at puno ng mabangis na hininga, tulad ng isang maliit na babaeng leopardo, lubhang ligaw, ngunit din upang pasiglahin ang hindi malay na pagnanais ng mga lalaki na manakop, talagang masyadong. Katekam Takam. Na-curious siya sa pagkakakilanlan ng babaeng ito, ngunit ngayon ay naunawaan niya nang hindi nagtatanong, malamang na isang babaeng pulis ang babaeng ito. Ang mga pulis na ito ay unang nakarating sa pinangyarihan, tiyak na hindi panig ng tauhan ni Dan na tumawag ng pulis, sa katunayan, sa espesyal na katangian ng pagkakakilanlan ni Dan, hindi niya pipiliing tumawag ng pulis. Ang tanging paliwanag ay ang babaeng ito na nagtatago sa likod ng kurtina sa sulok ay palihim na nagpaalam sa mga pulis sa puwersa ng pulisya na mabilis na dumating. Detective Kane, kanina ka pa nandito ha? Anong nangyayari dito? Agad na umakbay si Matt at ibinoka ang bibig para magtanong. Ang titig sa mga mata ni Taylor ay nakatutok kay Nico at sinabing, Matt, bakit hindi mo pa siya kinokoff? Ano bang nangyayari tapos tanungin mo siya? Ang mga taong ito ay talagang nasaktan ng batang ito. This, Matt the whole person immediately some confusion, associated with his previous said those words, that is not in their own scoring. Siya, mukha siyang security guard. Medyo hindi makapaniwala si Matt. Nico hemmed and hawed, hindi niya ibinoka ang kanyang bibig para magsalita ng kahit ano. Seguridad.
Ngumisi si Taylor habang sinasabi, ang pagsusuot ng uniforme ng seguridad ay isang security guard. Baka ito ang sinadya niyang disguise. Hindi mo alam, ang balat ng lalaking ito ay mas makapal pa sa pader ng lungsod. Kontrolin mo siya. At saka, ang mga taong ito sa eksena ay ang lakas ng tauhan ng gang ni Dan, kunin mo silang lahat. Pahina 49 na sexy na pulis. 2. Wala pang moment si Dan sa buhay niya na gaya ngayon kaya feel na cute and relatable ang pulis, simply with his family, kaya nakaramdam siya ng init. Kung ito ay bago ang gabing ito, ang gayong pakiramdam ay isang ganap na bangungot para sa kanya. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang Daos figure, at ang mga taong tulad niya ay tiyak na hindi malugod na tinatanggap ang pulisya at nakikita sila bilang isang potensyal na banta. Gayunpaman, kung ikukumpara kay Nico, pakiramdam niya ay masyadong mahal ang pulisya. Kahit papaano ang hitsura ng pulis ay nangangahulugan na ang kanyang personal na kaligtasan ay garantisadong, ibig sabihin, ang kanyang buhay sa wakas ay buhay. Tungkol naman kay Nico, sa kanyang mga mata ay isang decompromisong diablo, isang verdugo na may dugo sa kanyang mga kamay, isang pag-iral na sapat na upang bigyan siya ng mga bangungot sa kalagitnaan ng gabi. Kasamang pulis, narito ka, kailangan mong gawin ito para sa akin. Umiyak si Dan. Ginagawa ito para sa iyo. Nang makita ang pulis, lumakas ang loob ni Mr. Taylor. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Nico habang nakatitig kay Dan. Hindi napigilan ni Dan ang manginig nang marinig niya ito, at agad na kumalat ang gulat sa kanyang mukha, at ang mga sumunod na salita ay napatigil. Para kay Nico, siya ay tunay na natatakot, nakabuo ng isang nakakondisyon na reflex, ang mga salita ni Nico ay upang gawin siyang manginig sa takot. Humph! Ang mga pulis ay naroroon, at nang ahas kang magbanta sa iba. Napakayabang. Lumapit si Taylor, ang mga mata niyang almond ay malamig na nakatitig kay Nico, saka sinabing, Matt, ano pang hinihintay mo? Cuff siya sa akin at ibalik siya sa police station. Sa pagsasabi niyan, tumingin si Taylor kay Dan at sinabing, Dan, hindi mo rin isinisigaw ang iyong sarili ng kawalan ng hustisya. Matagal ka na naming napanood, at alam mo kung ano ang ginawa mo. Alisin mo lahat. Nag-react si Matt, naglakad siya papunta kay Nico at sinabing, itong little brother, I really didn't expect you to do all this. Pagkatapos ng insidente ay talagang hindi umalis, naghihintay para sa pulis na dumating at aktibong aminin, ang kamalayan na ito ay napakabuti. Sinabi ko na pong tapat akong tao. Ang mga pag-amin ay mapagpatawad, naiintindihan ko ito. Ngumiti si Nico ng malumanay at inilahad ang kanyang mga kamay, hinayaan ang malamig na mga posas na hawakan siya. Tungkol naman sa mga kamay na nakatambay sa bakuran ng bar, mayroon ding mga espesyal na pulis na dumarating upang harapin ang mga ito. Sa isang police car, nakaupo si Nico na kalmado ang mukha siyang suspect, nakaposas na ang mga kamay. Ang Tang Generation na Dragon Emperor, sa ngayon ay nakaposas, ang bagay na ito kung kumalat sa Dragon Shade, natatakot lamang na ang isang dugong bakal na pumatay sa Dragon Shade ay direktang papatayin sa ibabaw ng Oxfire. Sa isipan ng mga Dragon Shade na iyon, si Nico ay hindi lamang ang kanilang boss na napakasimple, minsan mas katulad ng isang pananampalataya, isang paniniwala, maaaring masaktan sila, ngunit hindi kailanman masaktan si Nico. Kung hindi, kailangan nilang panatilihin ang dignidad at prestihiyo ni Nico kahit na kailangan nilang ipaglaban ang kanilang buhay. Kung ito ay kumalat sa madilim na mundo, na kumakatawan sa pagpatay at madugong impyerno ng si Lord Magnus ay aktwal na nakaposas ng isang lokal na opisyal ng pulisya, tiyak na gagawin din nito ang lahat ng puwersa sa madilim na mundo pati na rin ang mga pangunahing powerhouse na mabigla sa isang lupa ng eyeballs. Ang mukha ni Nico, gayunpaman, ay mukhang kalmado, na walang kaunting pag-aalaga. Sa katunayan, mula sa sandaling sinaktan niya, higit pa o hindi gaanong nahulaan niya na ang gayong pagtatapos, ito ay sa lungsod, ay kailangang sumunod sa mga patakaran at sistema sa lungsod. Ngunit para kay Nico, ang mga posas ay opsyonal, at kung gugustuhin niya, mayroon siyang hindi bababa sa 10 paraan upang mabilis na alisin ang mga ito. Si Matt at Nico ay nakaupo sa isang kotse ng pulis, sinulyapan niya si Nico, sinabi, bata, talagang hindi nakikita, isang tao sa mga tauhan ni Dan ang lahat ay binugbog. Kumbinsido ako. Hindi ko maiwasang bigyan ka ng kredito para sa katotohanan na ang gang ni Dan ay nag-amok sa Oxfire sa loob ng mahigit 1 araw o 2, at kapag may nangyari ay pinatalikod ni Dan ang kanyang mga anak, at dahil walang direktang ebidensya, ang walang magawa ang pulis kay Dan.
Pero tignan mo lang si Dan na bugbog ka ng kalahating patay, I really a secret pleasure. Tumawa si Nico at sinabing, mga pulis, so magkamukha talaga kami. Hindi rin ako sanay na makita ang mayabang at dominanteng itsura ni Dan. Sigurado akong matagal mo na ring gustong bugbugin itong si Dan, di ba? Tumingin si Matt kay Nico, isang lalaki sa sarili niyang ugali, at siya at hamawa, sigurado iyan. Pero hindi ko magagawa iyon basta nakasuot ako ng uniforme ng pulis, maliban na lang kung may matibay na ebidensya ng krimen na tumuturo kay Dan. Naiintindihan ko naman yun. Ang isang tulad ni Dan ay kailangang umakyat at alagaan siya. Sabi ni Nico. Oo, tama ka. Kaya lang, nasa kamay ka ni Detective Kane sa pagkakataong ito, kaya mas mabuting mag-isa ka. At best, tingnan ko lang kung paano ka ipagtatanggol pagdating ng panahon. Anyway, makipagtulungan ka na lang kay Detective Kane at huwag mo siyang magalit. Bulong ni Matt. Detective Kane, si Madam Kane ba yon? Sa tingin ko maganda siya at maamo. Nagtatakang tanong ni Nico. Poof. Umiinom si Matt ng mineral water at halos hindi mailuwa ang tubig na iniinom nang marinig ang mga salita. Matt dry cough too? He said. Kuya? Not to hide you say? I just met Detective Kane when is also with you the same idea. Ngunit ang likod ng oh, malayo mula dito, noong isang araw lang, isang sospek sa interogasyon ni Detective Kane na walang paggalang, ngunit naglakas loob din na molestiyahin si Detective Kane. Sumambulat ang titi ng malas. Hindi naman tama di ba? Napakabagsik at marahas. Buti na lang, mahiyain akong tao na hindi kailanman nagkukusa na mangmolest siya ng mga magagandang babae, ibinuka ni Nico ang kanyang bibig, huminto, idinagdag, at sinabing, hinihintay ko lang na mangmolest siya sa akin ang mga magagandang babae. Natigilan si Matt, at pagkatapos ay humarap siya at sinabing, Kuya, kaya eksperto ka pa rin sa pagsundo ng mga babae. Ngumiti si Nico ng sarkastikong sinabi, sa tingin ko ay hindi naman kailangan ng napakaraming babae, 10 o 8 ay sapat na. Gitling. Direktang hindi nakaimik si Matt, iniisip na bachelor pa rin siya, at pagkatapos ay pakinggan ito, bigla niyang naramdaman na dumanas siya ng 100 beses ang pinsala ng bagyo. Habang nag-uusap kami, huminto ang sasakyan ng pulis sa istasyon ng pulis. Ibinaba si Nico at direktang dinala sa isang silid ng interogasyon. Pagkatapos, nagsara ang pinto ng interrogation room, at ang buong interrogation room ay walang ilaw, madilim at hindi maabot. Si Nico ay nakaupo sa isang espesyal na upuan sa interogasyon, siya ay hindi makagalaw at hindi makatayo at makagalaw, ngunit kung gugustuhin niya, maaari niyang i-unlock ang kanyang sarili sa 1 minuto. Kung tungkol sa kadiliman ng silid ng interogasyon, ito ang ilan sa mga karaniwang panlilinlang ng pulisya, una upang lumikha ng kaunting psikolohikal na presyon sa bilanggo. Kung tutuusin, sa ganoong kapaligiran, sa ganoong kadiliman, laging nakakatakot ang mga tao, laging nagpapabagsak sa mga psikolohikal na depensa ng mga tao. Ngunit ang paglipat na ito na niyakap kay Nico, ay ganap na kalabisan. Si Nico ay nagmula sa Dragon Shade, anong uri ng mga paraan ng pag-amin ang hindi nakita. Not to mention forced confessions, with the blood in his bones, on the battlefield, even if it is a gun on the head, he would never corrupt. Kaya, ang gayong panlilinlang ay wala siyang pakialam sa lahat, ngunit sa halip ay tinatamasa ang sandaling ito ng kapayapaan sa kadiliman. Pahina 50 pagtatanong ng babaeng pulis. Makalipas ang halos kalahating oras. Bang! Sa wakas ay nabuksan na ang pinto sa interrogation room, at biglang lumiwanag at bumukas ang mga ilaw sa interrogation room. Pumasok si Taylor na may malamig na mukha, na sinundan ng isang pulis na responsable sa pagkuha ng mga tala. Masasabing si Taylor na ito ay pumasok ng may napakalaking momentum, ang buong tao ay kahanga-hanga, kasama ang magandang mukha na nakakulong sa isang layer ng hamog na nagyelo, ang noo ay may maringal na aura. Bumalik siya sa istasyon ng pulisya ay nagbago sa isang uniforme ng pulis, na ginagawang mas kahanga-hanga. Ang ganitong aura ay pumapasok, natural na maaaring magdulot ng ilang psikolohikal na presyon sa mga bilanggo. Ganun din ang nasa isip ni Taylor. Gayunpaman, nang siya ay pumasok upang tingnan, ang buong tao ay kaagad para sa buhol, naramdaman lamang ang isang walang pangalan na galit sa pagitan ng maliit ng kanyang tiyan, kaya galit na siya ay diretsyong nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Ano ang nakita niya? Nakita niya talaga si Nico na nakaupo sa espesyal na upuan sa interogasyon na nakatulog. Galit na galit si Taylor kaya hindi niya napigil ang sumabog. Ano ang ibig sabihin ng lalaking ito?
Hindi ba niya alam na interrogation room ito? Nasa mood na ba talaga siya matulog? Ito ay hindi ang susi sa problema ay, ang kanilang sariling galit sa frame sa dulo ay kung kanino makikita. Ganap na sayang ang Nagigting ang galit ng mga ngipin ni Taylor, lumakad papunta sa upuan pagkatapos umupo, hindi napigilan ang paghampas ng isang malakas na sampal sa mesa. Snap! Umalangaw-ngaw at umalangaw-ngaw sa interrogation room ang tunog ng paghampas sa mesa. Kung gaano kalakas ang tunog ay sinadya din kung gaano kagalit si Madam Kane. Medyo pagod nga si Nico, pumunta siya ngayon sa Oxfire para sumakay ng eroplano at kotse, hindi sandali ng pahinga, ngunit nagdulot ng sunod-sunod na mga bagay. Unang dalawang insidente ang nangyari sa harap ng paaralan, at pagkatapos ay pumunta sa Nia nightclub sa isang malaking laban, ngunit talagang pagod ang ilan. Ito ay hindi, nakaupo sa silid ng interogasyon, ang itim na ilaw, isang daang inip sa ilalim ng inaantok, siya ay nakatulog din. Ngunit sa lalong madaling panahon, ang tunog ng sampal sa mesa ay gumising sa kanya, binuksan niya ang bahagyang inaantok na mga mata, sa ilalim ng pagtingin sa harap, ay upang makita si Taylor na nakakulong na may malamig na magandang mukha. Madam Kane, nariyan ka na pala. Ibinuka ni Nico ang kanyang bibig at humikab, at ang mukha na iyon ay mukhang tamad hanggat maaari. Malamig na tinitigan ni Taylor si Nico at sinabi sa malamig na boses, pangalan, edad, trabaho, iulat ito. Alam ni Nico sa kanyang puso na ito ang magiging simula ng isang interogasyon. Nabuhayan siya ng loob, sinabi niya, Nico, 25 years old, security guard. Isang security guard. Nagulat si Taylor habang nakatitig kay Nico at sinabing, security guard ka ba talaga? Saan ka nagtatrabaho? Oxfire University, sabi ni Nico. Nagulat talaga si Taylor, hindi niya akalain na security guard talaga si Nico, originally akala niya panakip butas lang ang suot ni Nico na security uniform. Hindi rin niya kinwestiyon ang mga sinabi ni Nico, dahil kung totoo ang mga iyon, malalaman niya ito sa pamamagitan ng direktang pakikipag-ugnayan sa Oxfire University. Ano ang dahilan ng hidwaan ninyo ng gang ni Dan ngayong gabi? Mayroon bang anumang conflict of interest na kasangkot? Tanong ni Taylor. Tumaas ang mukha ni Nico sa pagkagulat nang marinig ang mga salita, at hindi niya maiwasang tingnan si Taylor pataas at pababa. Noon lang niya napansin na nagpapalit na ng uniforme ng pulis si Taylor. Not to mention, iniisip lang ni Nico na nagpalit ng uniforme ng pulis si Madam Kane, mas magmukhang sexy at hot, living is the uniform temptation Halatang pantay ang pagkakaisyo ng uniforme ng pulis, hindi naaayon sa kanyang sukat, kaya suot sa kanyang katawan, ang bahagi ng dibdib ay mukhang maigting, ang mga butones ng sinulid na sutla ay tiyak na nakatiis sa hindi maisip na lakas ng paghila, talagang hayaan ang mga tao na mag-alala na siya ay medyo nanginginig, ay hindi mangyayari sa ilalim ng mga pinjutan sirang trahedya ng tao. Hindi, ito ay hindi dapat maging trahedya, ito ay dapat na tagsibol. Ngunit ito ba ay sexy at hot na magandang opisyal na may malalaking suso? Hindi ba niya nakita ang lahat ngayong gabi? How dare you still ask questions here knowingly? Sa pag-iisip, hindi magiging hanggal si Nico na sabihin ang malaking dibdib, walang utak, sa halata, maaari lamang siyang ngumiti at sabihin, Madam Kane, nasaksihan mo ang buong bagay. Bakit mo ako tinatanong? Hindi mo ba narinig na tinatanong kita? Kapag tinatanong kita, sasagutin mo ako. Nagyayelong tono si Taylor at tumataas na ang boses niya. Natatawang sabi ni Nico, oo, hindi dapat magalit si Madam Kane, itong babaeng ito kapag galit, madaling tumanda. Nagsimula ito nang gumawa ng gulo ang gang ni Dan sa pasukan ng Oxfire University. Bilang isang security guard, kailangan kong pigilan ito. Wala akong ideya na makakasakit ito sa gang ng Dan. Sanay na silang mayabang kaya hindi natutuwa at nagbabalak gumanti. Sinaktan nila ang dalawang security guard sa Oxfire University ngayong gabi, na walang kinalaman sa kanila, at sinusubukan lang ng Dan gang na gumawa ng halimbawa sa akin. Akala ko ay dahil sa akin, kaya pumunta ako sa Nia nightclub para kausapin si Dan, at kailangan ko pa ring ayusin ang problema. Ang susunod na nakita mo ay naalis nila ang lahat ng mga customer ng bar, iniwan akong mag-isa, at dumating si Dan kasama ang 12-dosenang mga tao at nanguna sa pag-atake sa akin, na nakita mo mismo. Tumingin si Taylor kay Nico at sinabing, nagsimula ito nang binugbog ang security guard sa Oxfire University. Tama. Tumango si Nico.
Wala bang ibang mga hindi pagkakaunawaan ng interes na kasangkot dito? Tanong ni Taylor. Umiling si Nico at sinabing, ang totoo, unang araw ko sa Oxfire, unang araw ko sa trabaho, anong uri ng pagtatalo ng interes ang sasabihin mo sa gang ni Dan? Naisip din ni Taylor na may hindi pagkakaunawaan sa interes ang gang nina Nico at Dan, kaya naman nag-trigger ito ng malaking sigalot. Ngayon ay tila hindi ito ang kaso. Tumingin si Nico kay Taylor at nakangiting sinabi, Madam Kane, you see my confession also confessed finish, attitude is very cooperative, confession from leniency. Nakikita mo kung kailan ako pakakawalan Pakawalan mo. Tumingin si Taylor kay Nico, napangisi siya at sinabing, pinaghihinalaan kang ng mabong at sinaktan mo ang gang ni Dan, at talagang sinasabi mong pinakawalan ka. Nakakunot ang noo ni Nico habang sinasabi, Hoy, Madam Kane, hindi ka pwedeng maging unreasonable dahil lang sa babae ka. Nakita mo ang buong proseso ng iyong sariling mga mata, at nakita mo na lumapit si Dan kasama ang 12-dosenang mga tao at nanguna sa pambubugbog sa akin, at malinaw na kumikilos ako bilang pagtatanggol sa sarili. Kailangan ko bang maupo at hayaang putulin ako ng mga gang ni Dan gamit ang mahabang kutsilyo at bakal para maging makatwiran? Pagtatanggol sa sarili. Maaari ka talagang makipag-usap, hindi pa nakikita ang mga makatuwirang pagtatanggol ng mga tao na nakaupo dito at nagsasalita ng mahusay. Ngumisi si Taylor. Nalungkot si Nico nang marinig iyon, sinabi niya, Madam Kane, ano po ang ibig ninyong sabihin? Kapitan ka man lang ng police force, paano ka hindi matukoy ang tama at mali? Sa tingin mo, hindi ba utak at kakayahan mo ang nag-uudyok sa iyo sa ganitong posisyon, kundi ang dibdib mo? Ang pahayag na ito, ang orihinal ay tahimik na nakaupo para sa mga record ng interogasyon ng recorder na itinaas ang kanyang mga mata kay Nico, ang tingin ay halatang puno ng pagkagulat, ngunit nagpapakita rin ng isang uri ng pakikiramay at awa para sa intensyon ni Nico.